Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga sundalo, police, Coast Guard, firefighters, jail officers, at lahat ng nasa uniform service at sa inyong mga pamilya. Ako po si Father Dion, isang paring katoliko ng Military Ordinariate of the Philippines at isang kapilyan na hubong katihan ng Pilipinas. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, January 26, 2026, at ginugunita po natin ang kapistahan ni na San Timoteo at San Tito, mga obispo. At ang ating pagdiriwang at ang mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay nagpapaalala sa atin na huwag mahiyang gumawa ng mabuti. Ang araw na ito ay alaala ni na San Timoteo at San Tito, mga leader ng simbahan na hindi perpekto, hindi sikat, at hindi makapangyarihan sa mata ng mundo, pero matapat sila. Sa ating unang pagbasa, mula sa ikalawang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 1, verses 1 to 8, sinasabi ni San Pablo, hindi tayo binibigyan ng Diyos ng espiritu ng duwag, kundi espiritu ng lakas, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Napakahalaga ng mensaheng ito para sa mga naglilingkod sa bayan. Sa inyong serbisyo, darating ang mga araw na ginagawa mo ang tama, pero ikaw ang nasisisi. Nagbabantay ka para sa kapayapaan, pero ikaw ang inaaway. Tahimik kang nagtatrabaho, pero parang walang nakakapansin. Nagsasakripisyo ang pamilya, pero bihirang maunawaan. Minsan, mapapatanong ka, sulit pa ba ito? May nakakita pa ba sa ginagawa ko? Sinasabi sa atin ang salita ng Diyos. Huwag kang mahihiya sa paggawa ng tama. Huwag kang matakot sa katapatan. Ang tapang ay hindi laging sigaw o baril. Madalas, ang tunay na tapang ay pumasok sa duty kahit pagod, manatiling tapat kahit may tukso, magtimpi kahit may galit, sundin ang tama kahit mahirap, umuwi sa pamilya na dala ang bigat ng araw, pero may malasakit pa rin. Iyan ang lakas na galing sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3, verses 22 to 30, si Jesus ay inakusahan. Ginagawa na niya ang mabuti, naghihilom, nagpapalaya, pero sinasabihan siya na masama ang pinanggagalingan. Parang pamilyar ito. Maraming nasa uniforme ang dumaranas ng maling paratang, husgang walang buong kwento, mula sa hindi nakakaalam ng bigat ng tungkulin. Hindi sumigaw si Jesus. Hindi siya nagalit. Kalmado siyang tumugon. Ang kahariang nagkakawatak-watak ay hindi tatagal. Ang mabuti ay hindi galing sa masama. Ang serbisyo ay hindi kasamaan. Ang katapatan ay hindi kahinaan. Kung ang ginagawa mo ay mula sa konsensya, mula sa malasakit sa buhay, mula sa panata ng serbisyo, manatili kang matatag. Hindi lahat ng paratang ay totoo. Hindi lahat ng ingay ay dapat sagutin. May Diyos na nakakakita ng buo. Ang aral ni na San Timoteo at San Tito para sa atin, ang kabanalan ay hindi pagiging perpekto. Ang paglilingkod ay hindi kasikatan. Ang pamumuno ay hindi kapangyarihan. Ito ay katapatan araw-araw. Para sa mga pamilya ng mga nasa uniforme, ang inyong paghihintay, pag-alala, pagdarasal at pagtitiis ay hindi nasasayang. Nakikita ng Diyos ang inyong tahimik na sakripisyo at sinasabi ni Jesus sa ating lahat, kung tayo ay nakaugat sa Diyos, walang maling paratang ang makasisira sa misyong siya ang nagbigay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gaway.
Manalangin tayo. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang aming mga sundalo, police, coast guard, firefighters, jail officers, at lahat ng nasa uniform service. Bigyan mo sila ng lakas kapag pagod, tapang kapag natatakot, at kapayapaan kapag hindi nauunawaan. Ingatan mo ang kanilang mga pamilya na nakikibahagi sa sakripisyo. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa paggawa ng mabuti, kahit mahirap at walang papuri, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ipagtanggol mo kami. Amen.